alam ko iyong bawiin, dahil din sa iyong pag-ibig sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po ay Sabado sa unang linggo ng 40 araw ng paghahanda bago ang Pasko ng Pagkabuhay. Sa ating paghahanda, tayo nag-aayuno, tayo ay nagninilay, tayo ay gustong magbalik loob sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isa talagang kailangan at sa pagganap namin ng iyong pagmamahal. Kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kalilimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksin at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng saysay ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una. Mabubuhay siya, hindi mamamatay.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Ang lahat po ay magsitayo. Sinabi ng buong mahal, kasamahan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at indalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabuti at pinapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ay siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung binibati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa sa iba? Ginawa rin ninyo ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng iyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ngayong umaga, tayo ay nagsisimba upang makakuha o makatanggap ng grasya. Ang mga mabuting balita o ang ebanghelyo ni San Mateo, matingkad sa kanya ang kaligtasan at ang kaharian ng Diyos bilang tema. Sa ating ngayong sa Kwaresma, sa panahon ng ating paghahanda, aktibo po tayo sa pag-aayuno, pangingilin at pamamanata.
Pagsisisi ang siyang napakahalagang salita na dapat nating matutunan. Sa panahon ng mga Hudyo, upang sila ay mapatawad ng Diyos, kanilang ginagawa, mapatawad sila sa kanilang mga kamalian, kadalasang ginagawa nila ay nag-aalay sila sa kanilang templo. Pero papaano natin malalaman na kung sila ay nagsisisi ng tunay? Ito ay makikita lamang sa ating mga gawa. Madaling sabihin o pwedeng sa ating attitude, kung paano natin ini-express, madaling sabihin na tayo nagsisisi. Pero ang tunay na batayan ng pagsisisi ay ang ating gawa. Kaya napakahalaga na tayo ay magsisi sa ating kasalanan, pero kailangan din natin isagawa ito sapagkat ang repentance o pagsisisi ay ang change ng behavior. Anong mga bagay-bagay na pwede natin gawin upang tayo ay mapalayo sa kasalanan o malayo sa tukso at di na matuksong muli o di na magkasalang muli? Mga paraan ng pagbabago ay pag-iwas sa tukso o mga lugar na tayo natutukso o mga trigger factors na tayo natutukso. Kung minsan, nakakalungkot, kaibigan pa natin ang siyang nag-iimpluwensya sa atin. Siguro, atin din lang tignan, maayos ba ang aking relasyon sa kanila? O hindi? Dahil kung hindi, pwede nating iwasan. Pero meron pa rin pagkakataon na ang Panginoon ay humihingi o nananawagan sa atin na hindi lamang tayo o ang ating sarili lamang ang ating iniisip sa pagdating sa pagsisisi. Kailangan nating idamay ang ating kapwa. Ang ating kapwa ay mahalaga rin. Sapagkat mahal din ng Diyos ang ating kapwa, hindi lamang tayo. Kung tayo ay magsisisi, idamay din natin ang ating mga kapatid. Ito ang tunay na kaligtasan na sinasabi ng ating Panginoon, lalo na binabanggit ni San Mateo ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa langit, bagkus ito'y pwede rin nating maranasan dito sa ating daigdig. Ibig sabihin, tayong lahat na anak ng Diyos ay may karapatang magkaroon ng kapayapaan, ng pagmamahal. Tayong lahat ay pwedeng biggawaran ng kapatawaran, na tayong lahat, katulad ng ating Panginoon, mahal niya, at tayo din dapat magmahal katulad niya. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Di
sugat ang galak ko, pagkat aking inibig. Sa'yo ang aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasama, humingi ng patawad mo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban, na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalingitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ang lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilaya'y nagpalakad at nakiramay sa Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, ininabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay.
Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gawin din ang lahat ng pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag kami ipahintulot sa tukso, at iyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging magkasalo o makasalo mo sa habang panahon sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pangunguna ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, ngayong darating na March 15, ay magkakaroon tayo ng Archdiocesan Devotion Promotion sa Paris and Shrine of St. John the Baptist sa Lian, Batangas. Ito po ay magandang pagkakataon upang ipalaganap sa Archdiocese ang debosyon sa ating patron. Ang banal na misa po ay ipagdiriwang sa 9:00 ng umaga at susundan ng liturhiya ng pagpapagaling.
Inaanyayahan ang mga deboto sa malalapit na parokya na magtungo sa liyan at makiisa sa mga gawain, lalo't higit ang mga may sakit. Ikatlo, mga kapiyo, inaanyayahan namin kayong makiisa sa ating lakbay parokya sa darating na March 27, 2025 sa ilang mga Jubilee Churches ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Ito ay pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at magkamit ng indulhensya plenarya. Para sa mga nais makiisa, maaari kayong magpalista sa ating opisina hanggang ika-21 ng Marso lamang. Kalakip ng 2,500 pesos na kontribusyon ang travel fee, t-shirt, prayer booklet at morning snacks. Naway makiisa tayo sa gawaing kabanalang ito ngayong panahon ng Kwaresma. Ika-4, bahagi po ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay mayroong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ika-5, sa darating na March 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 6 ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, malugod naming ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na padalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin nang nagpapadalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulo at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapagyarihan at ang mahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo ng mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa paglingap ng damdamin, kung may naghihirap at tanan, ganyang pagmamahalan, unang-una atas ng kapanalan. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available na po ang rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Sa ilang sandali po ay isasagawa natin ang panalangin sa umaga. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Magandang umaga pong muli. Ngayon po ay 14 ng Marso, kaisang Biyernes sa panahon ng Kwaresma. Tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan.
Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo'y lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako'y tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang sila nang Kung nakinabang. ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo pong lahat sa awit. Diyos anak, naging tao, pinasay aming pasan. Bigat ng kasalanan hanggang krus mabayubay. Heto kaming iyong lingkod, sa iyo'y naglalaan. Di lamang ng salita, pati puso ay alay. Paningin liwanagan ng tinglawan ng iyong ilaw. Kahit lalim o taas aming maunawaan. Awa mo'y ipadama, dinggin ang aming dasal. Hirap ay pagaanin, bigyang tatag ang buhay. Kami ay tinawag mo na ikay paglingkuran. Sa bata't matatanda, makita iyong larawan. Ihatid sa kanila'y pag-asa't kalusugan. Uunlad kaming lahat, payapang mabubuhay. Sa iyong altar, Panginoon, tatanggapin ang tunay na hain. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at nang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa aki isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako ay puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo'y lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbaba at pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa iyong altar, Panginoon, tatanggapin ang tunay na hain. Ang lahi ng Israel ay magtatagumpay, matatamo nila ang kadakilaan. Ang Diyos ng Israel, ang tagapagligtas na kanyang bayan, ay mahiwagang hindi kayang unawain. Lahat ng gumagawa ng Diyos-Diyosan ay hahamakin at mapapahiya. Ngunit ang Israel ay iyong ililigtas, ang tagumpay nila ay sa habang panahon, at kailanmay hindi mapapahiya. Ang Panginoon, ang Diyos, ang lumikha ng kalangitan, siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at ito'y mananatili. Ginawa niya itong mainam na tirahan. Siya ang may sabing akong Panginoon lamang, ang Diyos at wala nang iba pa. Lahat ng salita ko'y sinasabi ng hayagan. Isa man sa layunin ko'y hindi inililihim. Hindi ko pinahirapan ang Israel sa paghanap sa akin. Sinasabi kong lahat ang katotohanan at inihahayag kung ano ang tama. Sinabi ng Panginoon, "Hali kayong lahat ng mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa, kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga idolong kahoy at dumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagliligtas." Humarap kayo sa paglilitis, ipagtanggol ninyo ang inyong panig. Magsanggunian kayo. Sino ang makahuhula ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong Panginoon, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Lumapit kayong lahat sa akin at kayo'y maliligtas, kayong mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at di magbabago, at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan, at mga ngakong sila'y magtatapat sa akin. Sasabihin nila, tanging nasa Panginoon ang kapangyarihan at pagtatagumpay. At mapapahiya sino mang sa kanya'y lalaban, ngunit ang lahi ng bansang Israel ay magtatagumpay. Matatamo nila ang kadakilaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahi ng Israel ay magtatagumpay. Matatamo nila ang kadakilaan. Lumapit tayo sa harap ng Diyos, umawit sa kagalakan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Ang Panginoon ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O ang Panginoon ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit ng pagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa harap ng Diyos, umawit sa kagalakan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking paparusahan. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin.
Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa akin manlilinlang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo po ay magsitayo. Kung ang inyong kabutihan ay hindi higit sa mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kaniyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat pauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kung ang inyong kabutihan ay hindi higit sa mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Pasalamatan natin si Kristong ating Panginoon na nagkaloob sa atin ng buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Buong puso nating hilingin sa Kanya. Sa iyong kamatayan, iligtas mo kami. Guro at tagapagligtas, ipinakita mo sa amin ang iyong katapatan at ginawa mo kaming isang bagong sangnilikha sa pamamagitan ng iyong pagpapakasakit, kamatayan at pagkabuhay. Itaguyod mo kami upang hindi muling mahulog sa kasalanan. Sa iyong kamatayan, iligtas mo kami. Tulungan mo kaming talikdan ang aming sarili sa araw na ito at huwag naming talikdan ang nangangailangan naming kapwa-tao. Sa iyong kamatayan, iligtas mo kami. Tanggapin nawa namin ang araw na ito ng pagpapakasakit bilang iyong pagpapala at may babalik ito sa iyo sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Sa iyong kamatayan, iligtas mo kami. Panginoon ng aming mga pusong mahilig sumuway, turuan mo kami ng pagiging mapagbigay. Sa iyong kamatayan, iligtas mo kami. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga grasya. Para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Padre Pio. Sa iyong kamatayan, iligtas mo kami. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, ang Kwaresmang aming ginugunita ay makatulong nawa upang mapanibago kami at maging handa sa pagdiriwang ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa panalangin sa umaga. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga.